First timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Kamusta mga first timers? Ngayong araw, wala naman talaga akong balak mag-vlog. Kasi tawag dito, sabi ko, Sabado ngayon, sabi ko magpapahinga muna ako. Kasi sunod-sunod ng gabi na puro edit ako. Nag-edit ako ng voice nag-edit ako ng mga sarili kong vlog. So sabi ko, bigay ko sa sarili ko yung Sabado para makapagpahinga naman ako. So, nung paalis na ako, dapat iwan ko tong camera. Biglang may nag-pop sa utak ko na something na bagay na pwede natin pag-usapan. Dinampot ko yung camera, meron tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Hindi lang para sa akin to, para din to sa mga YouTubers, mga small YouTubers na katulad ko, kung kailan nyo nga ba pwedeng i-full time yung YouTube kapalit na kung anong meron ka ngayon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, samahan nyo muna ako, may pupuntahan muna tayo dun. May kukunin lang ako. Ngayong araw na to, nandito ako sa Western Union kasi kukuha ako ng sahod ko sa YouTube. Dito ko magiging transparent ako sa inyo kung magkano ang sasahurin ko ngayong buwan para malaman nyo kung ano yung kapalit sa kabila ng sipag at hirap na ginagawa ko sa YouTube. Harap sa kayo dyan. Hingi ng form para ano? Dito ako madalas kumukuha kay Kuya pag every sahod ng YouTube. Suki na ako niyan, kaya dito na ako lagi diretso sa kanya. Alam niya kung magkano yung sinasahod ko lang sa YouTube. Wala, lumiit ngayon eh. Lumiit, no? O, kailan ba ako kumuha ng malaki dito? Hindi pa, no? Namamonitor niya kung magkano yung sahod ko sa YouTube. Pero ngayong araw na to, magugulat talaga kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 50, 70, 81. Okay. Thank you. Thank you, Oh, may sir. gusto kong batiin? Pinabati ko yung mga tropa ko doon sa Masambong, sa may Cagna, sa Amunong. Shoutout sa inyo. Ayun, sige. Kita-kita tayo next month. Next month, sir. Next month, sige. Thank you. Thank you. Oh. So, ayan. Narinig nyo. Kapalit ng sipag at dami ng uploads ko at dami ng views kahit pa paano, 9,000 lang. Pero ganoon talaga. Isang batayan, hindi ako nagbabrag ha. Sinasabi ko lang, nagiging transparent lang ako. Kasi marami kasi sa mga kaibigan ko ang iniisip, malaki ng sahod ko sa YouTube. Kaya ako masipag. Sa totoo lang, isang pwedeng maging batayan kung gaano ka-dedicated ang isang YouTuber sa kinikita niya. Marami kasing dating nagsimula sa YouTube dahil gusto nilang kumita at alam nilang malaki yung kita, sinisipag sila. Pero nung naramdaman na nila yung hirap kung paano gumawa ng content at mag-upload at mag-vlog, tulad ko, ganyan, ang sipag, pero ganyan lang yung sinasahod, marami nang bumibigay, marami nang hindi nagtutuloy. So ibig sabihin nun, yung pag-YouTube sa kanila, hindi siya passion, pera-pera lang. Kung pera-pera ka lang sa YouTube, talo ka. Pero kung love mo talaga o passion mo talaga yung paggawa ng content at paggawa ng kwento para sa mga viewers mo, magsistay ka, magtatagal ka kahit maliit yung sahod mo. Ngayon, yung sahod ko na yun, na 9,000, kulang pa yun sa pinaayos ko sa camera na to nung nasira siya sa airport. Nagbayad ako ng almost 10,000 plus para maayos yung camera ko. Yung sinabi ko sa YouTube ngayon, kulang pa. Pero di ba? Ngayon, papakita ko sa inyo kung saan mapupunta yung 9,000. Ngayong araw lang na to ha. Ngayong araw lang na to. Papakita ko sa inyo kung saan mapupunta to. Tara, samahan niyo ako. Bro, thank you! Thank you, sir. Itong vlog na to, hindi ko to ginagawa para i-discourage yung mga YouTubers na maliliit pa tulad ko. Sana i-take nyo to as encouragement sa inyo na magsipag pa kahit anong mangyari sa YouTube. Kakain lang muna ako. Sir, isa pong mami lang, mami. Etong parisan dito sa Quezon Ave, dito ako madalas kumakain. Pagkagaling ko ng Malolos, pagbaba ko ng UV Express van at gutom ako, dito ako tumutuloy. Yan. Sige, ay wala bro, ito lang. So, ayan. May pera sa wala. Favorite ko yan. Yan ang kinakain ko pala.
Mami. Yan. Alam nyo ba na ilang beses na, mahigit isang taon na ako sa YouTube. Siguro isang taon kalahati na ako. Employed naman ako, alam nyo yan, na nagtatrabaho ako dito sa ABS. Pero maraming beses na sumagi sa isip ko na namimili na ako sa dalawa, sa YouTube o sa trabaho ko. Nagiging dilemma ko na palagi yun. Pero yung magiging empleyado ko at yung pagiging YouTuber ko, laging nila akong binibigyan ng dalawang rason. May mga rason sila pareho para i-keep sila ng sabay. Kumbaga, hindi pa ako dumating sa point na kailangan ko nang pumili ng isa. Pero sa point kasi ngayon, parang nandun na ako sa point na gusto ko nang mamili pero wala pa akong pagpipilian. Ikaw ba, pag binigyan ka ng chance, gusto mo magiging empleyado ba o gusto mo nagnenegosyo ka lang? Negosyo na lang. Negosyo na lang? Kasi, ayan magandang tanong yun So, pinili niya na gusto niya magnegosyo na lang daw siya. Bakit, sir? Bakit? Sabi, bakit ganun? Parang, ayan sir. O sige sir, ano? Bakit? Ikaw yung papatakbo ng mga tao, ganyan. Wala kang amo. Wala kang amo. Ikaw yung amo, ganun. Kumamo, yan. Pero mas hawak mo yung oras mo. Ayun lang. Yun ang kagandahan dun. Yun ang tinatawag na life-work balance ng tinatawag. Yung tipong nagtatrabaho ka pero hindi naubos yung oras mo sa trabaho. Nagkakaroon ka pa ng buhay mo after ng trabaho mo. Yan yung gustong i-explain sa atin ni Kuya. Hindi lang niya may paliwanag na maayos. Medyo conscious lang siya sa camera pero nagigets ko yung sinasabi niya na mas okay sa kanya magnegosyo kaysa pumasok bilang isang empleyado. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan. Tapusin ko na yung pagkain ko. Sige sir, salamat. Sige po. Salamat. Okay na, naitawid na natin yung lunch natin. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako lagi kumakain doon. Hindi na ako mukhang kawawa talaga. Pakita ko sa inyo. Ngayong araw, di ba, kakasahod lang natin. Nakita niyo yan, si Bello, 2 araw na yan dyan. Kasi hindi siya napapalitan ng battery kasi di ba pinaayos ko siya. Pinaayos ko yung spark plug siya, nagpalit ako. Yung starter niya pinaayos ko. Nung dinala ko dito sa QC, tumirik siya. So, ang sabi sa akin, kailangang palitan ng baterya kasi yung baterya ko sira na rin. So, 2 araw na siya dyan, hindi ko pa siya naalis dyan dahil nga sumahod tayo ngayon sa YouTube ng 9,000, maghahanap tayo na mabibilan ng battery para totoo yung kasabihan na minsan yung sahod dumadaan lang talaga sa mga kamay mo. Totoo yun, tulad ng araw na to. Yung sasakyan ko, hindi ko pa napapalitan ng baterya. Bayaran ko na lang muna. Magkano din? May overnight ako tsaka ano. Kausap ko yung bantay dito sa parking. Ngayon, sasakay ako ng tricycle dito sa Quezon Hub para maghanap ng Motolite Center para makabili na ako nung baterya ni Bello para mabawasan na yung problema ko. Hindi ko naman pa siya iniisip pala problema. Para mabawasan na yung mga isipin ko na mga dapat gastusan, pagkagastusan. Yan. Maki Sushi. Diyan kami kumain ni Maya. Kuya, may alam ka ba na ano dito? Motolite Center? Bilihan ng battery? Oo. Nakita na natin yung Motolite. Pasok na tayo. Tao po. Pabili ako ng battery. Ano pong battery? Nagsiservice ba kayo? Sa may Quezon na McDo? Doon ako nakapark. Pwede? Opo. May charge siya, may charge. Meron po. Bibili po ba kayo? Bibili, tapos Wala na po charge yun. Wala na. O, yun. Malapit lang sa ABS yung sasakyan ko nakapark. Ano kotse po ba, sir? Mazda 3, sir. 1SM. 1SM ba? 2SM? 2SM. Magkano yung ganun? Magkano ba presyo? Sir, 6.3. Meron ding Enduro, sir. Gas type naman yun. 15 months warranty, 5.1. Mga 5,000 lang yung budget. 5.1. Okay naman yan. 15 months warranty nga lang siya. Mas mataas yung warranty nga. Pag araw-araw, mas Tatagal po. tatagal. Opo. Huwag laging may stock. Ano yung stock? Okay, ganun pala yung battery. Mas nagtatagal pala siya pag pag laging ginagamit. Ang dami ko natutunan na. 5.1. 5,100 yung presyo ng battery. 9,000 minus 5,1. Bilis, no?
Kuya! Ito. Ito. Kuya, saan na po? McDo, Quezon Ave. Okay. Kuya, meron akong tanong sa'yo. Anong pipiliin mo? Mag-drive ka ng taxi or maging empleyado ka na lang? Sa ngayon, hindi naman una mag-empleyado dahil may edad na eh. Apo, in general, sa buhay mo, May taxi na lang ako. mag-taxi na lang po ikaw. Kasi wala ka pa. Pag nasa labas ka na sa Vega, wala ka ng amo eh. Pare-pareho sila ng mga sinasagot sa akin. Kasi nagtatanong-tanong po ako eh. Kasi meron na, siyempre pag napapagod ka, pwede ka magpahinga, timobi ka. Pag nagtataxi ka, pag kumita ka na, mas konti lang, pero pag pagod ka na, pwede ka nang umuwi. Oh. Pero kung namamasukan ka, siyempre may oras ka eh. No? Tapos pag-gising mo kinabukasan, ganun ulit, no? Oo, ganun ulit. Okay po, thank you po. Okay. Ayan. Dito na yung sasakyan. Nantay ko lang yung magdi-deliver ng battery para ikabit na siya dito kay Belo. Kinuha ko, Motolite Enduro. Matibay na yun, di ba? Wala bang battery na Boysen? Ay, wala po sir. Kasi pang matagalan yan. Pintura lang po sir. Promote. Nag-YouTube ka ba? Vlogger po ba kayo sir? Oo, nag-vlog ako. Nag-YouTube ka lagi? Opo. Mag-subscribe ka sa akin ha, Boy First Time. Boy sir. So, inuna namin, umandar na, malakas na yung sipa nung baterya. Sabi mo kanina, nanonood ka kay Lakong? Apo. Talaga? Ayan, oh. Ang mga team payaman, pinapanood mo? Power. In fairness dun sa vlog ko na kasama si Kong, ang laki ng views ko. Tuwang-tuwa ako. Kong, salamat. Maraming salamat. So, bali yung 5.1, kasi inawas pala yung battery ko na luma, parang binili nila, less 300. So, yung 5.1 naging 5.8 na lang. So, naka-menos tayo. Tol, thank you. Subscribe ka. Okay. Pagkagaling ko lang ng security bank, nagbayad din ako ng bill ko every month. Lagi ako may binabayaran. So, 9,000 minus 5,1, naka-menos tayo ng 300. So, 4,800. 9,000 minus 4,800. Tapos, isabihin natin meron pa akong 5,200 minus 4,500. Hindi ko nahawak yung resibo kasi kailangan kong ibigay yung original na resibo. Pero yung 9,000 na sahod natin kanina, nabawasan ng 4,800 sa battery plus 4,500 na monthly bill ko. Magkano natira? May natira sa akin pang McDo. Ang goal lang talaga, ang ibig sabihin lang talaga dito sa vlog ko, ang gusto ko lang ipunto dito is never give up on your dreams. Never give up on our dreams. Yan, kasi lahat naman tayo dito sa YouTube, meron tayong mga kanya-kanya mga pangarap. So, yung pangarap na yan, may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano natin mararating yan. So, isang bagay na pwede mo talagang panghawakan para marating mo yung dreams mo, kung ano man yung pangarap mo, is yung pagsisipag talaga. Ako, marami akong pangarap. Isa na yung pag-YouTube. Though hindi naman siya nag-iisang pwedeng maging considered as success sa buhay ng isang tao ang pag-YouTube. Maraming aspeto sa buhay ang pagiging successful, hindi lang ang pag-YouTube. Well, nandito tayo sa YouTube ngayon. Well, yun ang topic natin ngayon. Ang importante kasi talaga dito sa pag-YouTube natin, yung dedication at yung sincerity natin sa ginagawa natin. Kaya yun. So, minsan napapaisip ako kung sa kabila ng dami ng ina-uploads ko, sa sipag ko, sa sobrang career ko gumawa ng content, minsan napapatanong ako sa sarili ko na talagang deserve ko ba talaga yung, di ba? Bakit ko ba papahirapan yung sarili ko sa kakagawa ng content samantalang okay naman, may trabaho naman ako, parang ganun. Pero di ba? Hindi mo masasabi. Iba kasi pag mahal mo yung ginagawa mo. Mahal ng puso mo yung ginagawa mo. Iba yun, ibang usapan yun.
hindi, kahit na hindi ka kumikita ng malaki, gagawin at gagawin mo kasi yun yung nagpapasaya sa'yo. Merong fulfillment sa puso mo na pag once na nagawa mo isang bagay na to, nagiging masaya ka. Kasi marami ka napapasayang tao, nagiging masaya ka. Yun yung kaibahan sa pag-YouTube na pera-pera lang at passion. Pera versus passion kasi ang YouTube. So ang akin, kaya ganun, sabi ko kahit hindi mabilis yung paglaki ng subs ko, parang sa akin okay lang. Hindi ako nasi-stress. Minsan nga yung mga subscribers lang nasi-stress kung bakit ang bagal kong mag-excel. Hindi mali yung word na excel. Ang bagal umakyat ng subs. Pero hindi ko tinitignan kasi talaga yung subs talaga as as batayan ng pagiging isang successful na YouTuber. Hindi ganun ako tumingin sa YouTube. Kaya ayun. Tuwang-tuwa nga ako nung pumunta ako ng Kongdo nung nakausap ko si Kong kasi maliban sa nag-vlog kami, mas mahaba yung usapan namin na nag heart to heart to kami. Ganun. Kasi aminin ko dati talaga nung una ko napanood si Kong, sabi ko parang presko, parang ang yabang magsalita, parang puro na lang kahambugan. Tapos eventually, nung mga last year pa yun, unti-unti naman siya nagsisink in sa akin. Pinapanood ko siya lagi. Dumating ako sa time na sabi ko, parang ganito lang to sa camera. So, feeling ko hindi ganito to sa totoong buhay. So nagkataon ako ng chance na ma-meet siya, nakausap siya, nag-vlog ako na kasama siya. So hindi nga ako nagkamali. So parang nakakabilib. Bilib ako. Hindi lang pala ako bilib ako kay Kong. Siya yung halimbawa ng tao na ang taas-taas na pero ang baba pa rin. Ang baba niyang pagkatao niya. Siya yung ehemplo or siya yung sample ng taong ang taas-taas na pero ang baba-baba. Sa madaling salita, siya yung taong paa sa lupa, kamay sa langit. Na ako sa kanya, nabibilib ako sa kanya ganoon. Mas tumaas yung respeto ko kay Kong nung nakasama ko siya sa Kongdo. Kasi nakilala ko talaga kung sino siya. Well, ganoon naman talaga. Alam niyo kung bakit nasasabi ko 'yon kasi hindi naman ako malaki sa YouTube pero ang dami nagpi-PM sa akin na hindi mo kami nire-replyan. Sana wag ka na lang yumabang ng tulad dati, sana nagtuloy ka. Guys, hindi ako magiging mayabang. Promise. Busy lang, hindi ko kayo ma-replyan agad pero hindi ibig sabihin nun mayabang ako, 'di ba? Or magyayabang na ako. Mahihiya ako. Kung magyayabang ako, kung magmamataas ako, mahihiya ako sa mga taong ang laki-laki na pero ang humble pa rin. So yun na lang yung magiging batayan nyo sa akin na kahit naman siguro in time kung lumaki man yung channel ko, hindi, basta walang space ang pagiging mayabang para sa boy first time nyo. So yun, gusto ko lang kayong i-encourage. Gusto ko lang kasi gumagawa ako ng vlogs na nakakakilig, nakakatawa, pero syempre tao lang tayo. Minsan may dinadamdam tayo, may pinagdadaanan tayo. So yung minsan yung negativity na nararamdaman ko, gusto ko siyang i-convert into positivity na makapagbigay instead na maging mabigat yung pakiramdam ko or gumawa ako ng malungkot na vlog. Gusto ko maging positive yung lahat ng mga sitwasyon na nangyari sa akin towards you guys na nanonood ng vlog ko. Gusto ko pa rin mag-inspire. Kaya yun, maraming salamat talaga. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa akin, sa boy first time niyo, sa Boysen. Kaya yun lang naman. Biglang nagseryoso sa vlog. Kaya yun, marami pang dadating. Huwag kayong mag-alala. Dadating din yung panahon natin. Huwag kayong mag-alala. Magsisibag ako. Sali na ako sa Team Payaman. Pwede ko naman i-grab yung chance na yun kasi alam ko namang kaya ko rin naman makipagsabay sa kanila. Pero ang akin, syempre, nakakaya din. Gusto ko kasi syempre masipag naman akong tao. Gusto ko may sipag pa rin. Hindi yun sa pagmamataas ng pride. Syempre, gusto ko pag in-endorse ako ni Kong na maging Team Payaman niya, kilala ako dahil kasi masipag yan si Boy First Time. Magaganda yung mga content niyan. Yun yung tulad nung sinabi niya. Kaya, yun, sige, wish me luck lang. Mga first timers, dadating din yung time natin. Dadating din yung time ni Boy First Time ninyo. So, ayun. Sana samahan nyo lang ako palagi sa journey ko dito sa YouTube. Pinapangako sa inyo. Kasi, may mararating tayo. So, ayun. Ito lang naman. Gusto ko lang mag heart to heart talk para
kahit papaano gumanda-ganda rin yung pakiramdam ko. Para kahit papaano meron tayong seryosong usapan sa vlog, no? Hindi lang tayo puro kilig at puro patawa lang. Meron din tayong seryoso na, alam mo yun, sana ma-inspire ko kayong araw to. Basta don't give up on your dreams. Walang susuko. Kasi pag sumuko ka, consider das talo na yun. Stay happy lang. Stay happy. Magsipag kasi lahat ng success sa buhay sinasamahan talaga ng sipag. So hanggang dito, magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog.